Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ng Biyernes, September 26 na po, 2025. Naglandfall na po itong si Bagyong Opong sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas. At ngayon ay nakita naman natin, itinaas na ang wind signal number 3 sa ilang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Ngayon ho, isa-isahin natin at aalamin natin yung mga lugar na kanyang madadaanan pa sa mga susunod na mga oras. Meron din tayo nakataas na heavy rainfall warning. So please, tapusin mo ang video dahil napaka-importante nito. Pero bago ho tayo magpatuloy, ako yung makikiusap muna, tulong nyo na ho sa akin to. Kahit ilike nyo lang yung video para tumaas yung engagement natin. Malaking bagay na ho sa akin yon. Maraming salamat po. Ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka-live na weather radar natin. So ito po yung kasalukuyang pagkilos nito pong si Bagyong Opong. Kung nakita nyo, tama yung sinabi natin doon sa possible na mangyayari nga po na senaryo dito kay Bagyong Opong. Nahihina siya once na tumama po sa kalupaan ng Eastern Visayas. At nakita naman natin dahil yan sa mga lupa, sa mga kakahuyan, sa mga puno, so yung impact po nitong si Bagyong Opong ay humihina. The more na tumatama siya sa kalupaan po ng Eastern Visayas at dadaanan niya ang ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. So ngayon po mga kaibigan, aalamin natin yung pinaka-latest na track, intensity, and forecast nga po nitong si Bagyong Opong. So tinatawag po natin na track and intensity forecast. Kung nakikita nyo, yung parang may guhit na yan o yung parang naka-highlights na yan, tinatawag ho natin yan na area of probability. Yung dadaanan po direkta nitong si Bagyong Opong. Nakita nyo naman, hindi talaga nagbabago at naka-straight, naka-diretso. Pero ang good thing dito, yung humina siya magtapos o pagkatapos nga po maglandfall sa Eastern Visayas. So magandang senaryo yan. So etong si Bagyong Opong, napakahirap i-predict at alamin yung pagkilos niya. Pabago-bago ho talaga. Kahapon, at pag naglandfall siya, magiging typhoon category. Ngayon, humina na naman siya into tropical storm category at babalik naman sa pagiging severe tropical storm. Pero yung pagiging typhoon category niya, sa labas na ho ng Philippine Area of Responsibility mangyayari. So aalamin pa rin natin. So para din sa mga hindi pa nakakaalam, lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Opong pagdating po ng Sabado ng alas 5 ho ng hapon. September 27 po yan. Para din po clear sa atin. So ngayon, nalamin natin muna yung mga dadaanan po ng mga lugar nitong si Bagyong Opong ngayong araw po ng Biyernes. Para yung mga kababayan natin, baka mamaya may lakad ho kayo, i-check nyo muna yung lagay ng panahon. So eto na, hindi ko na patatagalin. Mamaya nga, ngayong alas 5 po ng umaga ay dinaanan po ni Bagyong Opong ang vicinity po ng Mondragon, Northern Samar. At pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, ngayong araw din po ng Friday, dadaan naman po si Bagyong Opong sa coastal water po ng Pola, Oriental Mindoro. Pagdating naman po ng araw ng Sabado, September 27 po yan, alas 5 ng umaga, dadaan naman siya 280 kilometers west of Indang, Cavite. So dinadaanan niya na yung Central Luzon at Southern Luzon sa mga oras na yun mga kaibigan. So dapat naka-alerto tayo. Matagal na tayo nagbigay ng babala sa inyo. Kaya dapat alam na natin yung mga gagawin natin sa ganitong mga senaryo. So pagdating naman po ng hapon pa rin ng Sabado, September 27, 555 kilometers west of Iba, Zambales. At ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng araw ng Linggo ng umaga hanggang sa Linggo ng hapon, ng alas 5 ng hapon po mga kaibigan, 880 kilometers west of Northern Luzon na po siya, nasa labas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Tulad ng aking sinasabi, kahit nasa labas na at kahit lumabas na ng PAR itong si Bagyong Opong, patuloy pa rin makakaapekto ang malawakang pag-uulan sa atin dahil sa habagat. Alam nyo, yung mga bagyong dumadaan po sa kanlurang bahagi ng ating bansa, namimit niya itong habagat or southwest monsoon. So nagkakaroon sila ng tinatawag natin na interaction. Kaya mas lumalakas ho yung epekto ng habagat. Kasi nga naman, lagi siyang binibisita ng mga bagyo. Etong si Bagyong Nando, ngayon naman, etong si Bagyong Opong. So ngayon, ang nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa, etong si Bagyong Opong at ang habagat. Pero bago natin alamin yung mga lugar na apektado ng heavy rainfall warning dahil po kay Bagyong Opong at sa habagat, alamin muna natin yung tinatawag natin na
warning signal. Meron po tayong signal number 3, kataas ngayon sa ilang bahagi ng Visayas at ng Luzon. Sa signal number 3 natin mga kaibigan, mga kababayan, mga apektadong lugar ito sa Luzon. Kasama po sa signal number 3 ang Sorsogon, ang southern portion po ng Albay at Masbate. Sa may Visayas area naman, ang signal number 3 natin dyan, apektado ang Northern Samar, northern portion po ng Eastern Samar, yung mga lugar na yan. So, pag sinabi nating signal number 3, meron ho itong warning lead time na 18 hours at yung bilis ng hangin niya ay nagre-range po or umaabot sa 89 to 117 kilometers per hour. Alam mo ko, paulit-ulit ko nang sinasabi yung warning lead time, pero yung ibang mga kababayan kasi natin na ngayon lang nakakapakinig, para din malaman nila, so yung ibang nakakapakinig sa akin, salamat dahil nagtsatsaga ho kayo. Sa signal number 2 naman natin ay apektado sa Luzon. No? Sa Luzon, kasama dyan ang Laguna, ang Batangas ho, ang southern portion po ng Quezon. So yung mga lugar na yan. So hindi pa tayo tapos, meron pa, kasama rin ang Camarines Norte, ang Camarines Sur po, ilang bahagi po ng Albay, Catanduanes, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Calamian Islands. Yan ho yung sa Luzon. Ito naman yung mga apektado ng signal number 2 sa may Visayas area. So makinig ho kayo kahit sana ho tapusin nyo yung video, no? Ang ilang bahagi ng Eastern Samar ay apektado ng signal number 2. Kasama rin ang Biliran at northern portion po ng Leyte. So hindi lamang yan, kasama din ang northern portion po ng Iloilo. So yung mga lugar ho na yan, ngayon pa lamang po ay pinag-iingat na sa banta po ng malawakang pag-uulan dahil apektado ng signal number 2. Baka makalimutan ko, kasama rin mga kaibigan, ang extreme northern portion po ng Cebu. So sa signal number 1 naman natin, eto ho, no, mas marami itong mga lugar na ito mga kaibigan. Talagang yung grabe yung epekto ngayon ni Bagyong Opong at ng habagat. Ang signal number 1 natin ay meron po tayong tinatawag na warning lead time na 36 hours. Medyo mahina lang yung hangin niya, nasa 39 to 61 kilometers per hour, pero yung pag-uulan naman consistent or occasional rains, tuloy-tuloy ho. So sa Luzon naman, ang signal number 1 ay nakataas pa rin po sa central at southern portion po ng Isabela. So yung mga lugar na yan, pinag-iingat po. Sa Quirino, apektado rin ng signal number 1, Nueva Vizcaya, ang Ifugao, southern portion po ng Mountain Province, at yung mga lugar po dito sa La Union, sa may Pangasinan, kasama rin po ang Aurora, Nueva Ecija, sa may Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, the rest po ng Quezon, Cuyo Islands at Northern Mainland po ng Palawan. So napakadaming lugar ang apektado sa Luzon ng signal number 1. Ang signal number 1 naman natin sa Visayas ay ang mga lugar po o ilang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, northern portion po ng Bohol, yung mga lugar ho na yan, kasama ang northern portion po ng Cebu. So signal number 1 ho, kasama ang Camotes Islands at northern portion po ng Negros Occidental. So napakalawak na nasasakop mga kaibigan, mga kababayan, no? So mag-ingat tayo sa banta ng malawakang pag-uulan. Kasama pa rin sa mga apektado ng signal number 1 ang deres po ng Capiz, deres ng Aklan, ilang bahagi ng northern portion ng Antique. So yung mga lugar na yan. So, dito naman tayo sa Mindanao, apektado rin at inabot po ng signal number 1. Though hindi naman kalakasan, pero maganda rin nakahanda. Sa Mindanao, apektado ng signal number 1 ang Surigao del Norte at Dinagat Islands. So, yung lahat ng mga lugar na aking binanggit, from signal number 1 hanggang signal number 3, ay mag-ingat po sa banta ng malawakang pag-uulan. Ngayon, nararanasan na natin yan. Yung mga pag-uho, no, sa mga matataas na lugar, mga landslide prone area, mag-ingat po kayo. So hindi pa tayo tapos, nagsisimula pa lang tayo mga kaibigan. Meron tayong nakataas na heavy rainfall warning dahil po kay Bagyong Opong at dito po sa habagat na patuloy pong lumalakas, no? Pinapalakas po ni Bagyong Opong. So alamin naman natin yung tinatawag natin na heavy rainfall warning, mga lugar ito na makakaranas sa dami ng pag-uulan para din mapaghandaan po natin. Ngayong araw po ng Biyernes, lalo na ho sa hapon, meron po tayong inaasahan na 200 mm sa dami ng pag-uulan. Ito ho, ang dami. Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Sorsogon, Masbate at sa may Romblon. 200 mm ang dami yan.
So dapat maging handa tayo. 100 to 200 millimeters naman na dami ng pag-uulan ho sa may Quezon, Batangas, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Marinduque, kasama po ang Oriental Mindoro, Aklan, Capiz at sa may Leyte. Meron naman 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Aurora, sa may Laguna, Cavite, Metro Manila, Rizal, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Pagdating naman po ng Sabado ho ng hapon, September 27, 200 mm sa dami ng pag-ulan ang mararanasan ho dyan sa may Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa may Batangas. Meron namang 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan din ang mararanasan dyan po sa may Bataan, sa may Cavite, Laguna, Quezon, Romblon at Aklan. 50 to 100 mm naman na dami ng pag-uulan ang mararanasan po sa Metro Manila, Rizal, Zambales, sa may Pampanga, Bulacan, Aurora, Isabela, Camarines Norte, Camarines Sur, Capiz at sa may Masbate. So lahat ng mga lugar na aking binanggit ay makakaranas po ng heavy rainfall warning na pinakamataas niya ay yung red warning natin. Tinatawag natin yan na 200 mm sa dami ng pag-uulan. Mag-ingat sa banta ng malawakang pagbabaha at pag-uulan at landslide sa mga landslide prone area. So dito naman tayo ngayon sa mga lugar po na apektado ng habagat or southwest monsoon. So tapusin mo kaibigan, kapatid, kakaunti lamang ito. Ngayong hapon din po, intense to heavy rains na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin ang mararanasan ho. Dito po mga kaibigan ko, wait lang po, dito po sa may Antique, Iloilo, sa may Guimaras at Negros Occidental. Moderate naman to heavy rains na mayroong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro, Palawan at Negros Oriental. Kinabukasan naman, Sabado ng hapon ay meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Antique. Moderate naman to heavy rain sa ating mararanasan na merong 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan sa Palawan ho at sa may Iloilo. So kung nakikita nyo mga kaibigan, sobrang lawak at sobrang dami ng mga lugar ngayon na apektado nito nga pong si Bagyong Opong at yung pagpapalakas niya dito nga po sa habagat or southwest monsoon. Tulad na aking sinabi, marami talaga akong binibigay ng mga paalala sa inyo at natutuwa naman ako doon sa mga kababayan natin na sumusunod po sa mga binibigay kong paalala. Ibig sabihin, nag-work or gumagana yung pagpapaalala ko po sa inyo. So balikan natin itong si Bagyong Opong na lalo pang lumalakas at tumidikit po sa gitna ng Eastern Visayas. At ito, alamin natin yung ating forecast weather condition. Ngayong araw po ng Biyernes, ang lagay po ng panahon dito sa area ng Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Marinduque, Romblon at Quezon, patuloy makakaranas ng weather condition dyan na stormy. So yung stormy, yan ho yung malabagyo or talagang malakas na pag-uulan na may kasamang bugso ng hangin. Aasahan ho natin yan dahil yan kay Bagyong Opong. Possible impact pa rin ito ay flash flood at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. So mas maganda na mag-monitor tayo at magbantay po sa lagay at pagkilos nga po ni Bagyong Opong. Samantalang sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon, dares po ng Calabarzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, dyan po sa may Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, sa may Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Negros Occidental, sa may Cebu, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands ay patuloy po makakaranas ng rains with gusty winds. So yung pag-ulan na may kasamang malalakas ho na bugso ng hangin ang mararanasan sa mga lugar na yan na aking binanggit. So ganun pa man, mag-ingat sa banta ng posibleng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Dito naman ho tayo sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at dares po ng Caraga, ilang bahagi din ng Visayas at Palawan ay patuloy po makakaranas ng tinatawag ho natin na occasional rains. So ang ibig sabihin ng occasional rains, yung tuloy-tuloy ho na ulan at minsan bumubugso.
So tulad ng mahinang ulan na tuloy-tuloy, yun yung tinatawag natin na occasional rains. Dahil po yun sa habagat or sa may southwest monsoon. Ang ilang bahagi naman po ng ating Luzon ay patuloy na makakaranas pa rin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po kay Bagyong Opong. Ang ilang bahagi naman ho ng Mindanao ay patuloy ang weather condition dyan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa habagat or southwest monsoon. So, ang dami kong mga lugar na binanggit mga kaibigan, mga kababayan. So, dapat po ay i-monitor natin yung pagkilos at paggalaw po nitong si Bagyong Opong. At ulit, balikan natin, no, etong kilos ni Bagyong Opong. Kung makikita nyo, talagang ang ganda na ho nang nangyari. Dahil nung tumama ho siya sa kalupaan po ng Eastern Visayas at tatawid siya dito sa may bandang Bicol Region, Central Luzon, ilang bahagi ng Southern Luzon at lalabas sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, ay mas hihina pa po siya ng hihina. Ang tendency kasi, no, kayo tatanong sa atin, bakit na biglang humina? Kasi sabi sa ibang update, magiging typhoon daw. Doon sa tinatawag natin na track and intensity forecast. Doon sa area of probability na tinatawag po natin. So, yung area of probability, yung parang apa na yan. So, ipapaliwanag ko sa inyo na maliwanag mga kaibigan, doon po sa mga hindi pa naiintindihan. Ang bagyo ho kasi may sirkulasyon ng hangin. Kapag yun ho ay direktang tumama sa kalupaan ng ating bansa, yung mga bundok, bulubundukin, yung mga puno, ay nababawasan yung pressure ng hangin na meron sa bagyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag ka nauubos sa mga puno, nakakalbo ang mga kagubatan natin, yung bagyo, tuloy-tuloy ang lakas. Hindi yan napipigilan, no? Pero kapag maraming puno, lalo na pag matataas na puno, pinapahina niyan yung epekto nitong nga pong spiral clouds, yung hangin na yan. Pag tumatama po, no, sa direktang lupa po ng ating bansa o sa ating tinatawag na Philippine landmass. Kitang-kita nyo naman, hayan ho ang ebidensya na talagang humina po etong si Bagyong Opong. At paglabas niya ng kanlurang bahagi ng ating bansa, nakita nyo naman, bigla naman siya lumakas into severe tropical storm category. Paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Sabado, mas lalakas pa yan. At yung pagiging typhoon category niya, medyo malayo na, no? So kahit maging typhoon category siya, pero nasa labas naman na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pa, may nangungulit sa atin, tinatanong kung kailan daw ba mawawala ang epekto ng habagat or ng southwest monsoon. Ito ho, napakagandang sagot nito para sa inyo. Ang habagat ho nananatili lamang dyan, lalo na kapag nasa rainy season tayo. Meron ho tayong tinatawag na monsoon break. So nangyayari ang monsoon break dito sa habagat kapag wala pong mga bagyo ang nakapalibot po sa kanya. Tulad nito, yung bagyong Nando, pidala kasi itong habagat, nag-intensifies ng mabilisan. Ngayon, ito namang si Bagyong Opong ang magpapalakas ngayon dito nga po sa habagat. At nangyayari na yan ngayon. Salubungan po yung interaction at ikot ng kanilang hangin, pero mas lalakas o mas mangunguna ito nga po si Bagyong Opong. Mas malakas kasi yung sirkulasyon ho ng kanyang hangin kung ikukumpara natin dito sa habagat. So yan na muna, no? Pero ito, meron tayong mga paalala para din hindi nyo malimutan. Alam nyo, mga Pilipino tayo, makakalimutin talaga tayong kung minsan. Unang-una, lagi kong sinasabi sa inyo, lagi kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Kaya po ako lagi gumagawa, madaling araw pa lang, para humay update ko kayo. Kung hindi man sa akin, kahit po sa ibang mga weather update, wala akong problema sa akin yon. Pangalawa natin mga kaibigan, kung kaya nyo pong i-check yung mga kabahayan ninyo, mamaya yung pagkapako sa bubong, hindi maayos, lalo na dito sa Eastern Visayas, diyan talaga ang pinakasentro tama nito si Bagyong Opong, so maging handa. At pangatlo natin, mag-stock ng pagkain na sasapat ng pang-isang linggo. Pakiusap para hindi na kayo labas ng labas, hindi na tayo labas ng labas, lalo na kahit makalabas na ng par ito si Bagyong Opong, ang habagat ay nananatili pa rin po. Kaya yung mga pag-uulan, weekend dyan at pagdating pa yan ng Martes po, by next week, magiging okay ang ating panahon dahil doon, unti-unti nang hihina ang epekto po ng habagat or southwest monsoon. Ito pa mga kaibigan, lumikas na ho ngayon din. Meron na tayong tinatawag na forced evacuation at ginagawa na yan ng ilang LGUs sa mga lugar na apektado po dito sa Eastern Visayas at Bicol Region. So yung mga lugar na yan. So huwag nating hintayin na i-force pa tayo na lumipat, no? Kung alam nyo na prone yung lugar nyo sa sama ng panahon or pagbabaha
or sa mga landslide prone area, umalis na ho kayo. Huwag na ho tayo magmatigas. Lalo na rin yung mga bahayang lugar sa Metro Manila. So huwag niyong baliwalayin itong si Bagyong Opong. Kasi once na tumama na yan, saka pa lang tayo mag-aasikaso, napakahirap na. Kapag ganong sitwasyon ng lagi natin pinapairal sa atin, wala hong mangyayari. Palagi tayong aabutan ng sakuna, lagi tayong aabutan ng bagyo. At etong sinasabi ko sa inyo, hindi para sa akin, bagos para po ito sa ating lahat. Eto pa, i-safety rin natin ang ating mga importanteng gamit, yung mga dokumento, yung mga papeles, para ho nakatago or naka-plastic. Kung mabasa man, at least naka-safe na. Safety na, no? Yung ibang appliances, kung hindi naman natin kayang buhatin or ilagay sa matataas na mga lugar, iwanan nyo na lang. Ang material na bagay, mapapalitan naman yan. Pero yung mga buhay natin, mga kaibigan, mga kababayan, nag-iisa lang yan. So, mas maganda na ganun ho ang ating ugaliin. So, maglinis din tayo ng kapaligiran, lalo na dyan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, dahil ang malawakang pag-uulan ay mararanasan, no, sa mga susunod na mga araw. Etong Bagyong Opong, hindi talaga yan ang pinakabanta. Ang pinakabanta sa atin ay itong habagat or southwest monsoon na mas lalo pa pong lumalakas. Kaya yung iba nagtataka, wala naman daw update sa bagyo, walang nanonood, no, pero ulan ng ulan. Dahil ho kasi habagat yun. Kaya dapat ho, yung panonood po ng weather update, gawin na ho nating almusal yan sa umaga. Gawin na nating routine. Kasi aalis tayo yung mga papasok sa eskwela, yung mga magtatrabaho. So dapat bago kayo umalis, alam nyo yung lagay ng ating panahon. Eto po mga kaibigan, ugaliin din magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso ng mga pag-ulan. Ngayon, nangyayari na, nararamdaman na natin. At ipanalangin ho natin sa Diyos na itong si Bagyong Opong ay malusaw. Wala namang imposible. Hindi tayo nangangarap bagos may magagawa ang Diyos sa mga sitwasyon na ganito. Sa mga bagyo na yan, alam nyo, hihipan lang. O isang snap lang yan ay mawawala yan. No? Basta by prayer, lahat po magagawa natin. Lahat ng imposible ay magiging posible basta mananalig po tayo sa ating Panginoong Hesus. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. At kung umabot ka hanggang dulo, 21 minutes ito, and ako'y lubos na magpapasalamat sa iyo. Para ho malaman ko kung anong pangalan nyo at maisulat ko yung mga pangalan nyo, isa-isahin ko ho kayo para next update po talaga ay ma-shoutout ko kayo. Pasensya na, hindi tayo makagawa masyadong shoutout dahil sa sobrang busy tayo sa ngayon. Yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.